Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga ba yung sinasabi ko eh. Oo, lumabas na din. Mga minamahal, ang tunay na kulay. Oo, ni Toby Tiangco. So, nakikita nyo tong balitang to. Actually, i-paste ko na lang dyan, no? Sabi dito, Tiangco, ready to testify in Navotas City. Representative Toby Tiangco has expressed his willingness to testify under oath in the impeachment proceeding against President Ferdinand Marcos Jr. if his earlier statements linking the president to the alleged corruption in flood control project would be included in the impeachment complaint. Lakas ng tama ni Toby Tiangco, no? Oo, mga minamahal. Yung kanyang remarks talagang pananaksak, pananraidor dito sa ating presidente. Hoy Toby, bakit hindi mo muna unahin? Oo, yung nabotas yung lugar ninyo. O, tingnan nyo tong balita mga minamahal. O, noong 2025 lang yan ha, last year. O, anong sabi dyan? Navotas residents experience flooding due to the collapsed seawall. Dapat yung yung lugar mo, yan yung iniimbestigahan eh. Oo eh. Kasi alam nyo, saan ba nag-ugat itong hinanakit ni Toby Tiangco? Eh gusto niya kasi mga minamahal na maging speaker ba? 'Di ba? Dahil hindi siya napagbigyan na maging speaker kasi ang laki ng inggit niya kay Martin Romualdez. Dati si Martin lang yung tinitira niya. Oo, dati si Martin lang. Tapos ngayon biglang si PBBM na. O, 'di ba? Nakikita niyo yung Ano kaya itong agenda ni ni Toby Tiangco mga minamahal. And by the way, Toby gusto ko lang sabihin sa inyo, sa iyo mismo, na yung i-file na impeachment complaint ng mga kasamahan mo, abay inatras. Oo, baka na-late ka sa balita. Yan. Sabi diyan, third group tried to file impeachment versus Marcos but withdrew move. So, 'di ba alam naman natin na itong si 'di ba mga minamahal, yung grupo ni Mike Defensor, tapos yung grupo ni Chavit Singson ay umatras dito nga po sa impeachment na i-final nila. Paano ba naman kasi walang nag-endorse? Bakit hindi ka nag-endorse? Oo, ba't ka umatras, Toby? Sa aking pagkakalam, si Toby ata yung mag-i-endorse pero umatras. Tapos ngayon sasabihin mo, willing kang mag-testify. Anyway, sa ngalan ng depensa, sasaksakin mo si President Bongbong Marcos. Binawasak mo si PBBM sa pamamagitan ng chismis at walang, walang ebidensya para lang mayangat yung pangalan mo. Ay, Diyos ko naman, Toby Tiangco. Alam niyo mga minamahal, paulit-ulit kasi, itong si Toby Tiangco na nagkakalat ng chismis na itong si President Bongbong Marcos daw po, abay, kasabot daw. Itong si Martin Romualdez, dito nga po sa allegedly corruption. Talagang yung kanyang pahayag, pinangangalandakan niya sa mainstream media. Nung una yung tirada niya, ganito Sabi niya, kapag hindi mo inalaglag sa flood control, yung si Martin Romualdez, I'm out. Diba? May ganon-ganon pang nalalaman si Toby. Tapos ngayon, mag-testify ka na against kay President Bongbong Marcos. Kahit wala ka namang ebidensya, wala ka namang kumpirmasyon. Diba? Tigit sa lahat, kahit alam mo namang hindi totoo, willing kang sirain ang reputation ng ating presidente. Yun yung pinakamasakit dito, mga minamahal. Yung tinuring kang kaibigan, di ba? Ikaw pa nga yung may hawak doon sa Mindanao ng alyansa. Nilaglag mo na nga yung alyansa kasi sinasabi mo na, kaya hindi nanalo yung mga senador kasi pumirma kasi sila sa impeachment complaint Oo, yung mga kongresista doon, pumirma sa impeachment complaint. So, parang lumalabas kasi na binayaran. Nagalit yung mga Pilipino, kaya yung alyansa hindi nakapasok. Ngek-ngek mo, bulok, Toby. Di umano ka mo, binulsa mo. Kayo ni Lagdameo. Yung pera dyan sa Mindanao, sa alyansa. Kaya, ito yung pinakamasakit, yung tinuring kang kaibigan. Diba? Tinuring kang kapamilya. Tapos gagawan mo ng inventong kwento ang presidente para lamang mayangat ang pangalan mo. Bakit? Mag-oath ka na ba sa PDP? Gusto mo na bang maging senador ng Partido Federal ni Digongyo?
Diba, mga minamahal? Ano nga ba yung sinasabi ni Toby? So, sa mga interview daw, naririnig niya at ikinukwento niya daw, mga minamahal, na nagalit daw si PBBM kay, ano ba yung sabi dito? Sabi dito mga minamahal, Mima, sa mga interview niya sa media, kinukwento niya na narinig niya daw niya na ang Pangulo na nagagalit kay Speaker Martin Romualdez at inaakusahan nitong corruption kaugnay sa public funds. Hindi ang aking narinig mga minamahal, si Toby Tiangco, galit talaga dito kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon, dahil hindi siya napagbigyan bilang Speaker of the House, pinilit niya nga sarili niya makipagsiksikan eh. Diba? Ang daming nakipagsiksikan doon. Si Benitez, diba? Toby Tiangco, yung Frasco, di ba, na maging Speaker of the House. So, ang naging ending, si Bo GD pa din. Si Bo GD, mga minamahalang, naging Speaker ng House of Representatives. Nagalit doon si Toby kasi bakit parang kaibigan niyo ako, hindi niyo ako ilalagay dyan. So, nagalit. Kaya yung galit niya, yan, si PBBM, inaaway niya, di ba? Pati itong si Martin Romualdez. Pero anyway, ang sabi naman ni Toby, narinig niya lang daw. So, ibig sabihin, pag narinig, hindi yan dokumentado. Hindi yan affidavit. And also, hindi yan official statement. So, chismis. So, chismoso pala itong si Toby Tiangco. Diba? Tandaan ninyo, ang politika mga minamahal, hindi po yan chismis. Kapag may binatawan kang maling salita sa maling oras, nagiging bala yan laban sa'yo. O, tingnan ninyo, sa kakadakdak ng bibig mo, ano yung nangyari sa'yo? Ikaw yung nadali dito. So, ano ba kasing problema ni Toby? De porket hindi ka napagbigyan, gagawa ka ng kwentong walang ebidensya, gagawa ka ng statement na walang official confirmation, walang record, walang transcript, walang saksi. Di malinaw talaga na meron kang hidden agenda. Mga minamahal, sabi dito sa comment, Mima, alam mo ba, sa pamamagitan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, mariing itinanggi na may naganap na pag-uusap noong November 2024. Tama. Wala namang pag-uulat na gano'n Wala namang ganung usapan, wala namang, mga minamahal. Ibig sabihin, malinaw talaga yung conclusion dito na itong si Toby Tiangco, gawa, invento. Para si PBBM, diba, masira sa kanyang kwento at maiangat yung kanyang pangalan. Diba, pinapahamak niya itong si President Bongbong Marcos dahil sa galit niya kay Toby. Dahil sa galit niya kay Martin Romualdez. Tama ba yun? Diba? Gumagamit ng fake narrative itong si Oo. Tindi mo, boy. Oo. Sana madami ka pang birthday na madaanan. Alright, mga minamahal. Anyway, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always hit notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.